sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat, lalo na sa mga nakatutok at pinakikinggan ngayon ng aking kwento. Ako si Angelo Reynold Cristobal, pero Angelo na lamang ang itawag ninyo sa akin. Laking Maynila ako pero pumupunta kami ng mga magulang ko sa aming probinsya sa Candelaria, Quezon. Kasalukuyan pala akong third year college student at nagtitake ng economics sa isang university dito sa Quezon City. Papadudot, aaminin kong hindi ako ganon kagwapo, pero lapitin ako ng mga babae. Nagsimula ang lahat way back 2010 noong 10 years old pa lamang ako. Bagamat napakatahimik at mahiyain ako, kusa akong nilalapitan ng mga kaklase kong babae kasi ayon sa mga kaibigan ko, malakas daw ang sex appeal ko kahit na bata pa lamang ako. Samantala noong mga panahong yon ay hindi ako aktibong bata. Palagi lamang ako nasa bahay, nanonood lamang ng TV at dahil sa panonood ko ay nahumaling ako sa mga bida sa mga palabas na nakikita ko sa maliit na telebisyon namin sa sala. Samantala, mahirap lang kami noon, Papadudut. Kaya kapag ipit ang mga magulang ko ay dinadala muna nila ako sa bahay ng tita Belen ko na isang dalagang matanda. Naalala ko pa noon, sobrang kagalakan ang nararamdaman ng aking puso sa tuwing sasapit ang araw ng Sabado. Sapagkat doon na naman ako maglalagi sa bahay ni tita. Sobrang hirap namin noon kaya hindi na kayang bumili pa ng kung anong luho. Mabuti na lamang at paborito ako ni Tita Belen at pinapayagan akong maglagi sa kanila kapag walang pasok. Sabi pa ni tita noon na sumisigla siya sa tuwing nandun ako sa bahay niya. Mukha raw nawawalan kahit kaunting kalungkutan sa buong parte ng katawan niya at ang bahay na yon na hindi ko naman naiintindihan. Sabado na kaya maaga kong tinapos ang mga takdang aralin at gawaing bahay at naghahanda na para pumunta sa bahay ni Tita Belen. Puno ng sigla kong bitbitin ang maliit kong notebook at isang lapis, ballpen at mga krayola upang ihandang guhitin ang sinumang magandang babaeng makikita ko sa telebisyon sa araw na yon. Hindi ko na mahihintay pang purihin ako ng aking tita muli sapagkat galing na galing siya sa aking talento sa pagguhit noon. Pwede na raw akong maging isang pintor. Hindi niya alam na nagpupursige lang akong gumuhit dahil nagagandahan ako sa mga artistang yon at hindi ko gustong makalimutan ang kanilang mga mukha at minsan ay mapapagkakatuwaan ko at bibilugin ang sarili na mga girlfriends ko sila. Ngunit sa edad na 11 anyos ay nagbago ang aking mood. Bunga na rin siguro ng puberty. Napabayaan ko ang pag-aaral ko noon kasi napabarkada ako sa masasamang kabataan. Natuto akong magbisyo, sigarilyo at alak. Madalas nga akong mapalo noon ng mga magulang ko kapag umuwi akong amoy sigarilyo. Pero tuloy lang ako noon sa aking ginagawa, Papadudut. Naging palaban at palasagot akong anak. Hanggang sa napuno na siguro sa akin ang mga magulang ko kaya hindi na nila ako pinansin noon. Nung una akala ko ay okay lang yon pero noong maramdaman kong hindi na nila ako mahal, naalarma na ako. Kaya nag-decide na akong baguhin noon ang ugali ko. Sinikap kong magbagong buhay, sinubukan kong maging mabait na anak. Tumigil ako sa aking bisyo at nag-aral akong mabuti. Pero hindi naging sapat yon para bumalik ang pagmamahal sa akin ng mga magulang ko.
Kaya nagrebelde ulit ako. Lalo ako naging mapagsarili at mapaglihim sa kanila. Ang dating masiglang ako ay para bang napalitan ng walang kaimo-emosyong anghelo. Tumigil ako sa pagguhit at nahumaling sa pagsusulat. Nagsimula akong maobses sa iba't ibang uri ng kwento at nilulunod ang sarili ko sa aking imahinasyon. Hanggang sa natuklasan ko kung paano paligayahin ang aking sarili. Nalulung ako sa makamundong gawain. Araw-gabi yon ang ginagawa ko. Pero yung sayang nararamdaman ko sa tuwing makakaraos ako ay panandalian lamang. Kaya hindi nagtagal ay nawala ng sigla ang mundo. Ang kulay ay hindi na gaya noong kabataan ko pa. Hindi ko pa alam noon ang salitang depression. Kaya't wala akong alam sa nangyayari. Ni hindi na ako nakakaramdam ng kung anong emosyon noon. Nagpakalunod na lamang ako sa pagsusulat ng kung ano-ano gaya ng mga tula at kwento kahit na saglit-saglit ay naiisip kong magpakamatay na lamang. Sumapit ang 12 kaarawan ko noon. Isang pangyayari ang naganap na siyang nagpaguho sa aking mundo. Pinagtulungan akong gahasain ng 3 lalaking kapitbahay lang din namin. Oo, Papa Dudut. Kahit lalaki ako ay nabiktima ako ng rape. Dinala nila ako sa gubat ng gabing yon sapagkat nasa baryo lamang kami nakatira. Diring-diri ako sa ginawa nila at habang ginagawa nila yon ay paulit-ulit nilang sinasabi na gustong-gusto ko naman daw yon kahit hindi naman. Alam daw nilang hindi ako tunay na lalaki. Tumutol ako kasi hindi naman ako bakla. Pero hinalay pa rin nila ako sa kabila ng lahat. Habang ginagawa nila yon sa akin, nagtatawanan pa sila. Para daw akong isang inosenteng tupa, pero ang sarap ko daw. Papadudot, iyak ako ng iyak noon at napilitang magtikom ng bibig dahil binantaan nila ang pamilya ko, lalo na ang mga kapatid ko. Kung magsusumbong ako ay wala akong magagawa at kahit nanginginig na umuwi sa munting bahay namin sa Troma, pinilit na ituwid ang katawan para hindi mahalata nila mama at papa. At nang gabing yon, nagsimula akong bangungutin ng napakatindi. Paulit-ulit na senaryo ng pangre-rape sa akin. Yun ang unang gabi na para raw akong nagkukumbulsyon kaya ginising ako ni na mama sa takot. Iyak lang ako ng iyak noon at hindi ko pwedeng sabihin ang nangyari, hindi po pwede. Isang linggo nang paulit-ulit ang bangungot na yon. Hingal na hingal sa bawat 12:00 napapabalikwa sa higaan dulot ng matinding trauma sa karanasan ng mga baboy na yon. Luhang-luhang lumabas ng bahay, hawak ang lubid at buo sa loob ang pagkuha ng sariling buhay. Alam kong yun na lamang ang magpapatahimik sa akin. Pero bigla na lang ako nawala ng malay at nanaginip muli. At doon ay nakita ko siya. Mula sa isang itim na usok ay unti-unting nakabuo ng itim na figura na may mga dilaw na mata hanggang sa maging malinaw at naging isang maladiwatang babae na nakatayo sa gitna ng paanan ko. Tayo kong nakatingin sa akin na may nakakahumaling na ngiti. Huwag kang mag-alala. Hindi na mauulit yung ginawa nila sa iyo. Babantayan na kita habang buhay. Sabi sa akin ng babaeng iyon na malabo ang mukha sa panaginip ko, pero nag-assume ako na isa yung mabait na babae. Hindi nagtagal nang tumungtong ako ng high school ay naka-move on na ako sa nangyari sa akin. Sinubukan ko ring manligaw kasi excited ako noon na magkaroon ng girlfriend at makaranas na mahalin. Nagtagumpay naman ako sa unang ligaw ko kasi sinagot agad ako ng babae. Naging kami, pero dahil sa mga bata pa kami ay wholesome ang naging relasyon namin. Walang intimacy o sex, parang platonic love ang nangyari sa amin. Pero nagbago ang lahat nang mag-decide akong mag-hiking kasama ang mga nakakatanda kong kaibigan. First time kong gawin yun at dahil sa excitement ay inukit ko pa nga ang pangalan ko sa isang puno. Pagkatapos ay naging masaya at adventurous naman ang unang hiking ko. Kaso papadudot, pagkatapos noon ay nagulat na lamang ako nang makipag-break sa akin ng girlfriend ko sa hindi ko maintindihang kadahilanan. So ayun nga, single ako pagkatapos ng hiking.
Nung una ay naghabol pa ako noon sa ex-girlfriend ko pero kinalaunan ay na-realize ko na napakabata ko pa pala para masaktan at umiyak ng dahil sa pag-ibig. Kaya naman tinanggap ko na lamang ang nangyari at nag-move on na. Samantala noong sumunod na school year ay meron akong naging kaklase na maganda pero misteryosa. Pangalan niya ay Lana. Hindi siya pansin ng karamihan sa mga kaklase namin sa grade 8 noon. Siguro 6 lang kami na kaibigan niya sa klase at puro mga lalaki pa. At saka never ko ring makita si Lana na nakikisalamuha sa mga kapwa niya babae. Puro sa amin lang mga lalaki pero sa aming 6, sa akin pinakamalapit si Lana. Kaya tuloy ay napagkakamalang kaming mag-boyfriend at girlfriend. Isang gabi, naglalakad ako pa uwi sa aking dorm kasama ko si Lana nang ipakilala ko siya sa mga tropa ko sa ibang section. Nakapagtataka, first time lang nilang makita si Lana at hindi raw nila ito nakikita sa classroom namin. Habang naglalakad kami pa uwi at nagkwekwentuhan ay biglang may nag-text sa akin na katropa ko na kasama namin. Tol, ang ganda ng kasama mo ah. Kaibigan mo lang ba yan o bagong girlfriend mo? Nahihiya ka lang aminin sa amin. Sabi sa text ni Andre kasama sa tropa ko. Hindi pre, masyadong maganda para sa akin. Reply ko sa kanya. Nek-nek mo pre, ikaw pa. Chick boy ka talaga. Agad na sagot niya sa reply ko. Tumingin ako kay Andre at natatawa ito sabay sumenyas sa akin na ikis ko raw si Lana. Total ay bagay naman daw kami. Napailing lamang ako sa kaibigan kong tila minamatch kami ni Lana. Pero aaminin ko na deep inside ay humahanga talaga ako kay Lana. Pero syempre mahirap umasa. Imposible talagang magkagusto yon sa akin lalo pat mas maraming lalaking nag-aaral sa school namin ang mas gwapo kesa sa akin. Fast forward noong grade 9 ako. Single pa rin ako noong mga panahong yon at kahit inaasar ako ng mga ka-frat ko na girlfriend ko sila na tinatawanan ko lamang sila. Pero noong mga panahong yon ay nagtaka na ako kasi simula noong maging kaklase ko sila na. Wala nang nagtangkang lumapit sa akin na babae. Paano ba naman kasi ay dikit si Lana sa akin? At inamin ng isa naming kaklaseng babae na nai-intimidate daw sila kay Lana at hindi nila ako magawang lapitan dahil pakiramdam nila ay may mangyayaring masama sa kanila. Nagulat naman ako sa aking narinig. Hindi naman ganun ka-intimidating sila na dahil una sa lahat may kaliitan lamang ito. At saka kapag kaharap niya kaming mga lalaking kaklase niya ay hindi naman siya suplada at napaka-friendly pa nga niya. Pero yun nga, takot kay Lana yung mga kaklase naming babae kaya nawala tuloy yung pagiging chick boy at habulin ang babae dahil sa aking kaibigan. Samantala aminin ko na para ding natakot akong lumapit sa iba dahil parang naging possessive si Lana sa akin. At saka unti-unti na rin akong nahuhulog sa kanya. Pero hindi ko pa rin siya niligawan noon kasi ayaw kong mag-assume tapos ay mali naman pala at maakusahan pa akong assuming. Pero papadudot. Ewan ko ba pero ang dami kong napansing kaduda-duda kay Lana. Una ni minsan ay hindi namin siya mayaya sa kahit na anong out of town trips. Sumasama lang siya kapag within Laguna. Ayaw niya ding magpahatid. Ayaw niyang sabihin kung saan siya nakatira at ayaw niyang magpa-picture. At minsang nahagip siya ng picture lahat ng kuha malinaw maliban kay Lana na super blurred. Para bang ayaw ng camera sa kanya. Pero nung una niyayaya ko pa rin siyang sumama sa picture naming magbabarkada pero nagagalit pa siya sa akin. Kahit cellphone ay wala rin siya kaya magdududa ka talaga sa pagkatao niya. Madalas din niya akong yayaing umakyat ng Mount Makiling. Pero tumatanggi ako dahil masakit ang experience ko sa hiking. Pero isinantabi ko ang lahat ng mga pagdududa ko dahil nahuhulog na ako sa kanya. Sa loob ng 1 taon ay palagi kong kasama si Lana, minsan na ring may nangyari sa amin. Sabi ko sa sarili ko na bakit sa akin nasama itong babaeng ito. Sobrang ganda niya, hindi ko ka-level. Hindi nga nagtagal ay natapos ang grade 9 at sa hindi inaasahang pangyayari bumagyo noong summer. Winasak nito ang dormitoryo na pinagtitirahan ko.
Pati ang mga puno sa paligid ay natumba. Mga puno sa pinag-hikingan ko ay nawasak din. Dito nagsimula akong mahirap makatulog. Sinubukan ko ding hanapin si Lana pero hindi ko siya mahagilap. Wala rin siyang cellphone tulad ng nabanggit ko kaya ipinagdasal ko na lamang siya. At yun nga Papa Dudut, gabi-gabi akong dinadapuan ng insomnia tapos pakiramdam ko ay hindi ako nag-iisa sa kwarto ko. Kahit pa ako na lang talagang mag-isa sa aking kwarto. At dahil nga sa hindi ako makatulog noon ay nalulung ako sa panonood ng mga adult films. Makakatulog lamang ako pagkatapos kong labasan at makaraos. Kinailangan ko pang magsarili bago makatulog. Isang beses ay sinubukan kong hindi magsarili, hindi ako nakatulog. Mga isang buwan kong ginawa yan hanggang sa isang gabi ay tumawag sa amin ang tita ko. Doon ako nagsimulang matakot at kabahan. Sa tuwing tumatawag ang tita ko na yan, natatakot ako dahil nakakakita siya at may mga alaga siyang duwende na nakabantay sa pamilya ko. Natatakot ako dahil baka nalaman niya na nalululong ako sa panonood ng pornografiya. Pero nagkamali ako. Pinapunta niya kami sa bahay nila para magtanong sa akin. Nakakatulog ka ba ng maayos? Tanong sa akin ni tita. Hindi po eh. Medyo kabadong sagot ko. Wala kang girlfriend hindi ba? Usisa pa niya sa akin. Wala pa naman po, sagot ko. Parang may hint na ako kung saan papunta ang usapan. Tuwing pagising mo ba may wet dreams ka? Biglang tanong niya sa akin. Hindi naman ako nakasagot. Alam ko na hindi talaga yon ang gusto niyang sabihin kasi nandun lang sa tabi niya ang mga magulang ko. Meron po, nag-aalangang kong sagot kay tita. Doon ba sa inakyat ninyong bundok ay may sinulatan ka ng pangalan mo? Napaisip ako nung una sa tanong na yon ni tita. Hanggang sa naalala ko bago ako hiwalayan ng first girlfriend ko. Nasa hiking ako noon at napagkataon kong iukit ang pangalan ko sa isang puno. Meron po, sagot ko. Nanginginig na ako sa takot dahil wala naman akong pinagsabihan noon kahit mga kasama ko sa hiking. Hindi nila alam na inukit ko ang pangalan ko sa isa sa mga puno doon. Hanggang sa biglang sinabi ng tita ko na mula nung sinulat ko sa puno ang pangalan ko. May isang diwata na na-inlove sa akin. Akala ng diwata ay inalay ko ang puso ko sa kanya matapos kong sulatan ng punong yon. Marahil ay nagpaparamdam sa akin sila na kaya hindi ako makatulog gabi-gabi ng maayos. At nakikipagtalik sa akin sila na sa tuwing nagsasarili ako kaya lulubayan lamang niya ako para makatulog pag nakuha na niya ang gusto niya. May mga mabuting diwata at meron ding masama. Malas ko lang daw at masama ang dumi dikit sa akin. Aakitin daw ako ng diwata at dadalhin sa kagubatan pag ako ay sumama at napunta sa kagubatan habang buhay na akong nandun. Pagkatapos naming mag-usap ng tita ko ay may ritual na siyang ginawa para sumanib sa kanyang diwata. Napamura na lamang ako ng lahat ng pinagagawa namin ay binunyag niya sa harapan ng pamilya ko. Takot na takot ako marahil ay wala naman akong pinagsasabihan ng lahat ng mga pangyayaring yon ay mga pangyayaring kasama si Lana. Itinaboy na ng tita ko ang diwatang si Lana. Matapos niyang maitaboy ito ay nakatulog na din ako ng maayos. Dahil sa karanasan na yon, lumuwanag ang pakiramdam ko. Medyo naging pihikan na rin ako sa mga nilalapitan kong tao. Sa naging karanasan ko ay mas lalo ako natakot mag-hiking lalo na't sinabi ng tita ko ay lapitin ako ng mga engkanto sa gubat. Samantala ay nagtaka yung mga kaklase ko na hindi na pumasok sila na pagsapit namin ng grade 10. Hindi ko na lang masabi sa kanila na nagkaroon kami ng kaklaseng diwata. Pero siguradong pagtatawanan lamang nila ako. Yun namang mga kaklase kong babae parang nakahinga ng maluwag at naging habulin muli ako ng mga babae ng opposite sex ko. Pero nung time na yun ay hindi muna ako nag-girlfriend kasi gusto kong mag-focus muna sa pag-aaral ko since last year na ng junior high school namin noon. Ang buong akala ko ay hindi ko na makikita si Lana pero isang gabi nagpakita siya sa aking panaginip. Yes, kinumpirma nga niya sa akin na isa siyang diwata na naganyong tao para mapalapit sa akin.
Pero ang sabi niya sa akin ay hindi raw niya ako nakilala dahil sa inukit ko ang pangalan ko sa puno. Dahil nakita na raw niya ako noong gabing ginahasa ako sa gubat ng 3 lalaki. Inamin sa akin ni Lana na nakita niya ang pangyayaring yon at ginusto niya akong tulungan. Pero hindi mubra ang kapangyarihan niya noong gabing yon kaya naiyak daw siya habang walang awa akong minumolestya ng 3 lalaki. Noong matapos na ang panggagahasa sa akin ay iniwan na ako ng 3 lalaki sa gubat. Nawalan ako noon ng malay dahil sa pagod. Lumapit daw sila na sa akin at binantayan daw niya ako para walang lumapit na mabangis na hayop o ibang elemento sa akin. At noong nagising ako, inalalayan niya akong umuwi sa bahay. Sila na din daw yung nagpakita sa akin nung binala kong magpakamatay. Simula noon ay hindi na raw niya ako iniwanan. Sa puntong yon ay natutunan na raw niya akong mahalin. Noong marinig ko yon ay naiyak ako. After all ay hindi pala siya masamang diwata tulad ng pagkakasabi sa akin ni tita. Misunderstood lang sila na kumbaga. Pinagtatanggol lamang niya ako sa mga taong may balak na masama sa akin at ang pakikipagtalik niya sa akin noon ay ang naging way niya para pasahin niya ako. At dahil napagtanto kong mahal ko din sila na noon kaya nangako ako sa kanya na hindi na ako titingin pa sa ibang babae at susuklian ko ang pagmamahal na ibinibigay niya sa akin. Yung mga ginawa niyang kabutihan sa buhay ko. Sa ngayon, Papa Dudut ay nasa kolehiyo na ako at 24 years old na ako. Pero huminto kasi ako ng 2 taon para mag-work muna tapos ngayon lang ulit ako nakapagpatuloy ng pag-aaral. Oo, may lihim na relasyon pa rin kami ni Lana. Pero more on platonic love na lamang. Wala na akong balak pang mag-asawa kasi sapat na si Lana sa akin at kung mamamatay man ako, handa akong sumama sa kanya sa kagubatan at maging bahagi ng kanyang buhay. Papa Dudut, alam kong mahirap paniwalaan ang kwento ko sa inyo. Pero sa maniwala kayo o hindi ay eto talaga ang nangyari sa akin. At may kaibigan akong magpapatunay nito. At wala rin naman akong mapapala kung mag-iimbento po ako ng kwento at hindi ako nahihiyang banggitin ang buong pangalan ko kasi wala naman akong tinatago o inaagrabyado. Papa Dudut, hanggang dito na lamang. Maraming salamat at magpatuloy pa sana ang inyong programa. Hoping for more horror stories to come ngayong 2025. Also, nakasubscribe na rin po ako sa Kaistorya Horror, ang YouTube channel ninyo para sa mga horror stories. Lubos na nagpapasalamat, Angelo Reynold Cristobal. Maraming salamat, Angelo, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa amin. Lahat ng tunay na kwento at karanasan ay welcome naman sa aming channel. Marami nagsasabi na hindi totoo ang mga paranormal creatures lalo na ang mga diwata. Pero malay natin, baka nga totoo sila. Dahil ang mundong ginagalawa naman natin ay misteryoso at maraming katanungan ang hindi pa natin nasasagot. At sa kwento ni Angelo na masalimuot sa una pero nagpasalamat siya dahil merong nagbabantay at nagmamahal sa kanya. Maswerte ang mga taong minamahal kaya wag natin itong abusuhin at sa halip ay pahalagahan natin ang mga tao o nilalang na nagpapakita ng malasakit sa atin. Matuto rin tayong tumanaw ng utang na loob at higit sa lahat kapag tumutulong tayo sa ating kapwa, huwag tayong maghintay ng kapalit at sa halip ay hintayin natin ng Diyos o tadhana na mismo ang sumukli sa kabutihang nagawa natin para sa ating kapwa. Muli, hanapin po ang Kaistorya Horror YouTube channel para sa araw-araw na upload ng mga nakakatakot na kwento. Meron din ang Gian Gianna Vlogs para sa aming weekly family vlogs. Sana po ay makapag-subscribe na kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang
bigat. Dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.
Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.